So this afternoon, mga igsoon, usa sa mga i-preach na ako sa inyo karong hapon kay about ni sa usa sa mga needs sa atuang church. And mao ni siya mga igsoon ang kaning kuan, ang kaning ato ang midweek service nato, because one of the area na kaning naay problem sa ato ang church karon is ang area sa atong midweek service, because naay mga uban, daghan dili lang mga uban pero daghan no sa mga Kristohanon magud karon nga panahon nga ilahang gineglect na ang ato ang prayer meeting ug ato ang midweek service. Now, ang purpose ani karon, gusto na ko ipakita sa inyo kung unsa ka importante ning midweek service, because a lot of people sa ilang manggong kuan, sa ilang pananaw, ang midweek service is dili kay siya sama ka importante sa Sunday service. Pero mga higala, kung atong magong hisgutan ang kaning time nato diri sa church nato kanang magsimba ta, no? Pareha ra man gyud siya ka importante. Pareha ra gyud siya ka importante, and importante gyud nga kuan kaning tagaan gyud nato ni sila og panahon gyud. Bisan pa mga higala, ngay kasagaran kung Wednesday or Thursday, no? Daghan sa mga Kristohanon na sila mga work pa ana nga mga adlaw, na sila eskwela ang uban, and busy man gud nga kuan gud, napil man gud ng midweek service nato sa mga weekdays, sa mga working days nato or sa mga school days nato. Mao na nga mga uban wala pa kay sila naka-adjust o wala pa kay sila nag-mature sa ginani, ilahang dili nila tagag importansya, dili sila magsimba midweek service, ilahang skip ang midweek service nya. Muingon lang sila nga sa Sunday na lang ko magsimba. Nya nabe giingon ang Bible sa tumayga lang nga mo press on ta. Maningkamot ta ba, di ba no? Ingon na. So despite sa ato ang kabisi ba no, anang adlaw maningkamot gyud ay gihapon ta nga makasimba ta mga igsoon. Now God understand nga a lot of Christians kanang adlaw kay kapoy ang ilang lawas, kay syempre gikag trabaho, gikag eskwelahan, ang uban gikan pagbiyahe, ingonana so kapoy. Pero ang gusto sa Ginoo sa ato may gala mo kuan kita, mo press on kita ba. Maningkamot ta mga igsoon nga dili nato isalikway or masalikway ang kaning ato ang midweek service, kay sama kung kay sama nga ang Domingo importante siya sa atoa, ingon na ka importante ang kaning midweek service ato may gala. And I hope mga igsoon nga natong tanan diri tagaan nato siya og taas nga importansya. Kay sa Dios basta magsimba, basta hisgutan ang pagsimba, importante gyud na sa Ginoo na siya. So nakoy hangyo sa tanan palihog ta sa pagtindog unya atong kuan mga Biblia nato din sa Hebrews chapter 10 verse number 25. Hebrews chapter 10 and verse number 25. Now, ang pulong sa Dios nagingon sa ato diri, Hebrews chapter 10 verse 25. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Magpray ta, ang Ginoo magpanalangin. Amahan, salamat kayo aning privilege nga makasimba mi sa imo sa espiritu sa kamatuoran. Salamat sa mensahe. Lord, gamita kini to encourage us, to make us faithful. And Lord, I pray for your people nga naadiri karong hapon, that you speak to them, that through this message, Lord, they will be encouraged to be faithful in worshiping you in midweek service. Not just on Sunday, but also, Lord, in midweek service. Father, I pray that you use me as your servant and give me the things that I need this afternoon. Give me, Lord, wisdom and power from the Holy Ghost. Lord, itugyan naman tanan sa imo, kay wa mi mabuhat kung wala ka. Sa ilo mi sa mo mga sala, make us worthy, Lord,
this afternoon. And we pray this in Jesus' name. Amen. Salamat mga higala. Pwede na mo maglingkod. Now, diri sa atong gibasa, usa kuno nga dapat i-stir up nato. Kutawo nato ba? No? Sa ato ang kinabuhi, ang kaning pagsimba mga higala. So, kung unsa man tang adlaw nga magsimba, magtigom, no? Para magsimba sa Ginoo, gingnan ta sa pulong sa Dios, mao ni ang ato ang i-provoke. Kana ang gingon sa Bible sa bersikulo 24, and let us consider one another to provoke unto love and to do good works. And what is that good works? Not forsaking the assembling of ourselves together. Amen? Mo nang good work, mga higala. So, good work din yung magsimba ta. So, kung magsimba ta, ingnon dito sa Ginoo, good job. You did a great work. Amen? Eh, nagsimba ka sa ako. So, kung makita sa Ginoo nga nagapaningkamot ta nga gasimba saya despite sa ato ang kakapoy o kabisi, despite nagikan taglakaw pero naningkamot ta nga makaadto ta og simbahan unya makasimba ta sa Ginoo Megala. Ang isulti day sa Ginoo ana sa ato iniguman kay good job. Well done. Amen. Kay ang Ginoo mismo kay balo siya sa ato ang mga schedule. Kay balo siya sa ato ang kakapoy. Aware siya na. Aware siya sa ato ang kabisi. Pero kanang makita sa Ginoo nga magsimba gyapon ka sa iya ha, para sa Ginoo, well done na siya mga igsoon. Malipay gyud ang Ginoo na. So mao na pud ang ato ang i-provoke. Kana po ang atong i-encourage sa matag-usa nato diri nga dili nato isalikway ang ato ang panagtikom. Nga sama sa ginabuhat sa uban. Dili nato isalikway. Apan magdinasigay ta ninyo sa usa-usa. Amen? That's what the Bible says, exhorting one another. And why? Nganong kinahanglan nato ni buhaton mga igsoon? Because of the day approaching. And ang pulong sa Diyos nagingon sa ato nga tanawa ang adlaw hapit na mobalik ang Ginoo. Importante kay nga pag naay panahon nga magsimba ta, naay adlaw magsimba gyud ta. Mo na mahigala ang challenge natong tanan diri basta Thursday. No? Ang challenge ato tanan diri mga higala nga makasimba gyud tag Thursday bisag naa tay mga schedule nga lain. Amen. I-determine gyud nimo sa imuhang kasing-kasing nga bisag late nako sa pagsimba kay ang gawasan sa amuang trabaho kay alas 5:30 or alas 5 or alas 6 sa gabi muapas gyapon ka og simbahan. Dili ka mo ingon mga higala nga muli na lang ko nya sa Domingo na lang ko magsimba. Dili ka mosultian mga higala. Ang gingon sa Ginoo mga higala i-provoke nato bano ang atong tagsa-tagsa diri sa mga maayong buhat. Ang maayong buhat mga higala kanang dili nato isalikway ang atong pagsimba. So ang Ginoo may gusto gyud niya nga tanan nga mga anak niya, no? Simbahon gyud siya. Basta adunay adlaw nga magsimba ta. God doesn't want us to be lazy in going to church and worshiping Him. Amen. You know what? Ang kaning midweek service may gala, dili lang ni siya igon nga kaning schedule sa church. Now what I want you to understand is ang midweek service is lifeline ni siya sa ato ang kinabuhi. Kasabot mo lifeline. Kinabuhi ni siya nato. So, usa ni nga makahatag og kinabuhi sa ato. Now, kung dili ta mga higala magsimba, it can affect our spiritual life. It can weaken us. Kung dili ta maghatag panahon mga higala, aning midweek service. You know why? There are many Christians, may gala,
they started strong on Monday tungod kay nagsimba sila anang Sunday. But in the middle of the week, naluya na po sila because they get distracted. They get discouraged. And na-disturb sila mga igsoon sa mga butang diri sa kalibutan. Tungod sa kabisi. So mo na nga, tunga-tunga sa semana, maluya na po sila. Ug mao na mga higala, gi-create ang midweek service. Aron nga tunga-tunga sa semana, ma-recharge na pud ta, ma-encourage na pud ta. Mapuno na pud ni ang ato ang battery nato. And the purpose for this, mga igsoon, aron dili ta malayo sa Ginoo. Kay right now, daghag mga Kristohanon, tungod kay wala sila gasimba og Thursday og Sunday na lang sila gasimba mga higala, nangabugnaw na sila. Nangahimo silang kalibutanon, nalayo sila sa Ginoo. That's why the church gathers again on Thursday. Sa atong simbahan diri Thursday. Sa uban Wednesday ang ilang prayer meeting. Sa atoa diri Thursday. Ug sa atuang midweek service mga igsoon, ginabuhat nato ning pagsimba. Ngano man aron ma-recharge ta spiritually, aron makadungog na pud ta sa pulong sa Dios, aron nga kita mahigala isip mga katawhan sa Dios, mag-ampo na po, mag-inampo ay ta ninyo, ug aron mahigala mapalig-o nato ang atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kay ang mga klase manggod sa mga tao nga makapalig-o nato, makapadasig nato, ang mga kapareho nato nga mga Kristohanon, mga igsoon. It's not the unsaved people. You see, neglecting the midweek service may seem small at first, but you know what? Sa hinay-hinay, sa ginagmay, sa hinay-hinay, makapaluya siya sa imo spiritually. Mo na mayala, dili tama tingala ani mga uban nga nangaluya nagyud karon. It's because wala sila gasimba og Thursday midweek service. Bisan pag gasimba sila og Sunday mayala, you can tell they are weak because they neglect the midweek service. You know, dili igo mga igsoon nga makuan ka, malig-on ka kung Domingo lang ka magsimba. Gikinahanglan nimo ang appointment sa Ginoo in the middle of the week mga igsoon para ma-recharge na pud ka. Kay kung dili nato nabuhaton may sa atong kinabuhi, maluya ta. Sama ra gud gyapon ana magmista og kanang kaon, dili ba? Muskip ka og kanang muskip ka og kaning kaon sa imong pamahaw paniudto, magpuasa ka ba? Isa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw may igala, what will happen? Unsay imong bation nimo? Luya ka. Di ba? Mangita kag pagkaon. And sadly may igala tungod kay mga Kristiyano dili mo ani og simbahan, ang ilahang ginakaon nila mga butang diri sa kalibutan. Ang gihimo nilang pagkaon sa ilang spiritual life, ang mga butang diri sa kalibutan. And that's why mga igala, nangaluya sila. Mo na nga ginasugdan ang prayer ang prayer meeting o ang midweek service mga igala aron sa tunga-tunga sa semana, pwede na pud ka moadto sa balay sa Ginoo diri sa simbahan, unya pakauno na pud nimo ang imong kalag sa pulong sa Dios. Aron nga, sa sunod nga adlaw, baskog na pug ka, ligon ka, lagsik ka, spiritually. Nga naman, naay kaning gina-provide nga pagkaon para sa imong kalag sa mga sunod nga mga adlaw. Kung Domingo lang ka mga higala, maghatag og panahon mga igsoon, ay, mas starve kita Kung kini ato ang lawas dili nato pakaon og unom ka adlaw, unsay mahitabo sa ato? Maluya kita.
O gusto sa Ginoo may gala nga permi nato pakaunon ang atuang kalag may gala sa pulong sa Dios. So delikado kayo ning i-neglect nato ang midweek service. Here's the reason why mga gala. Tagaan ta mga pipila ka mga butang karong hapon. Number one mga igsoon is this. Neglecting the midweek service weakens our spiritual life. Giingon na ako na sa inyo ha. Now Jesus said, ato ta sa Matthew chapter 4 verse 4, ang pulong sa Ginoo nagingon mga igala sa ato diri, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao dili lang mabuhi pinaagi sa pagkaon, sa pan. Unsa man nga pagkaon may gala? Unsa man nga pan? Kani pagkaon sa atong lawas. Ang tao dili lang kuno mabuhi sa pagkaon sa iyang lawas, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So ang pulong sa Ginoo may gala, muigo siya, mupakaon siya, dili lang sa imuhang kalag, kundili pati pod sa imuhang lawas. Muna ka na ba nung mga Kristiyano nga sige, magkaon sa pulong sa Ginoo may gala, bisag naa sila mga gipangbati, mga lagsik gihapon sila. Kaya nga naman, sige sila magpakaon sa ilahang law o sa ilang kalag sa pulong sa Diyos. The Word of God is a spiritual food. Higala, kung wala kay kaunon mga higala, from Monday to Saturday, what will happen to you? Eventually, you will get weak. Maluya jud ka. Amen? So midweek services provide encouragement, correction, strength, and spiritual nourishment. So without regular feeding, ang mga Kristohanon maluyag gid sila. Ang akong pangutana sa inyo karon mga igsoon, ikaw nga nagsimba karong hapon. Kumusta man ang imong spiritual life? Dasig pa ba ka o luya na ka? Amin ninyo may gala, kung wala, bito kay simba-simba o midweek service, bisag pwede ka magsimba, dili ka dasig igsoon. Luya ka. Ug mao ni usa ka bantayan nato ang gingon sa Bible may gala sa Hebrews chapter 2 in verse number 1, where ang pulong sa Ginoo nagingon diri sa ato may gala, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. A believer who constantly ignores opportunities to worship begins to drift spiritually. Pag atong i-ignore ang atuang pagsimba, and I'm talking about midweek service. I'm not just talking about Sunday mga higala. A lot of us here have no problem worshiping God on Sunday, but many of us here nagyud tay problema sa ato ang pagsimba kung midweek service. O kung atong i-ignore may gala atong pagsimba sa midweek service may gala, mag-drift kita, maanod kita, spiritually speaking. People often neglect prayer meeting, Bible study, fellowship, and preaching. Kaya balawa mo, ang mga Kristohanon nga ming neglect sa prayer meeting, Bible study, fellowship, ug sa preaching may gala, kadugayon ang ilang kasing-kasing nangabugnaw diha sa Ginoo. Sa akong napansin karon, daghag mga Kristohanon karon diri sa atong simbahan nangabugnaw ang ilang kasing-kasing sa Ginoo. Nga naman kulang na lang sila panahon diha sa Ginoo. Kulang sila panahon. Samot pagyud kay wa pagyud sila gabasag Bible. Kaya ba mo ang cellphone may gala, di ba ginagamit ato siya halos kada adlaw? Unya kung sige siya gamiton, madugay ma-lowbat siya. Ug kung sa kinalang buhaton nato may gala, aron mo balik ang iyahang power niya. Ang iyahang battery, i-charge nato. Ug mao na ang gikinahanglan pod sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan ta og recharge adlang wibis. Aron may gala magpermanente ta nga dasig para sa Ginoo. Ang uban ba musugot na lang man sila mahigala nga makabig sila sa kalibutan.
Musugot sila ba? Musugot na lang sila ba nga karami dong makuan sila, madakpan sila sa mga litag sa yawa? Musugot na lang sila yung nana. Abi niyo may galano, dili biya maayo mga igsoon ka nang madakpan ka sa kamot sa imong kaaway. Dili. Tanawan niyo ang kinabuhi ni Samson. Nadakpan siya sa kamot sa imong kaaway. What happened to him? Ayang kinabuhi may gala, wala na himong maayo. Gihimo siyang slave. O ikaw, dili ka ulipon sa yawa, dili ka ulipon sa mga unbelievers, dili ka ulipon sa kalibutan. You are not servants to them. You are servant of Jesus Christ. Dapat ikaw magpasakop kay Kristo, ikaw musunod lang sa iya mga higala, kaya nga naman siya ang imong Ginoo. You know, daghang mga Kristiyano karon musugot na lang sila may gala nga gamiton sila sa kalibutan. Don't allow that to happen sa imuha. Kanang uling, pag imo ng kwaon, ilayo nimo na siya may gala sa uban nga mga uling nga nagbaga. Kadugayon kanang uling nga naginusara may gala, mapalong na siya. Mawala ang iyang baga. And that's exactly what happens sa uban nga mga Kristo kay nalayo sila sa uban nga mga Kristohanon, they became spiritually cold. Nangaluya sila ba? Mo na ilang worship, wala na impact. Ang ilang pagsimba may galawa na kinabuhi. Wala na excitement. Wala na passion. Kaya ba mo nga no? Tungod kay ilang gineglect ang midweek service. Naminaw ba ang uban? Kaya ba mo ka na mag-miss ka o kausa? Kadugayon, himuna nimo ng kaduha. Hangtod ka ng ikaduha, kay magsigal sulti sa sunod na lang, magpermanente na siya. O ka na magpermanente, mahimo na siyang habit mga igsoon. Unya, kanang gihabit na nimo, maunay magdala sa imo sa pagka-backslide. I really wonder, no, diri sa atong tanan. Naminaw bang uban? Kamo nga nagasimba og adlong Domingo, unsa ba gid may gala? Duol ka sa Ginoo, backslider ka na. Kabi niyo no, sa tinuod lang mga igala no, ang uban nato diri pwede ra gud jud muapas sa ato ang midweek service. Pero mas gipili nimo nga maglaag. Mas gipili nimo nga muuli sa inyong balay og magpahulay na lang og mag-Facebook na lang ka or magtan-aw ka og TV. Where in fact, pwede ka muapas sa imong simbahan kay aware ka Thursday karon og naay prayer meeting. But you choose not to come here because you get lazy in worshiping God. Pero sa imuhang work, sa laag, sa unsa pa ni, sa imuhang school nimo, sa imong study, abtik kay ka. You know what? Na ako'y nakitaan og nailang nga mga Kristohanon nga dedicated kayo sa pagsimba sa Ginoo. And these people, mga igala, are no ordinary Christians. They are professionals. Nami na met ni ma'am, doktor siya. Di ba din no? One time dito na mo gipa-check up si Alicia. Na ang iyang hospital, ang iyang clinic sa Saturday. Tundol sa Brisa. Oh, basta kuha na siya nga ospital. Kaya balo ba mo, ang ilang midweek service Wednesday, doktor siya, daghan siya pasyente. Bisan kaapoy kay siya kay daghan siya gi-check up nga mga pasyente. Kay balo ba mo? Musimba gihapon siya Wednesday sa gabi igsoon.
Hello? Bisag mag-out siya 6:30. Bisan pa mag-overtime siya mga higala. Alas 7 lang simba. Muabot siya simbahan, 7:30 kay mag-drive pa siya padulong sa church. Musimba gyud siya. Doktor na ha? Maunay dedicated nga Kristohanon. Mauna ang gusto sa Ginoo nga makita niya sa mga mauna ang gina-expect sa Ginoo sa iyang mga anak nga no matter how busy they are, still, tagaan nilang panahon ang pagsimba bisag midweek service. Kaya importante siya. Kato nga doktora, pwede ra kay muli sa ilang balay, unya magatiman sa katong mga pasyente niya mga higala. She even sing in their church. Doktor. Naminaw mo? Doktor. Halos sa mga, you know what, muprangka lang ko, gamay lang mga professional, pero halos sa mga professional din sa itong simbahan, dili dedicated sa midweek service. Amuton sa schedule ninyo, mga professional. Yes, and I mean, ikaw, ang akong ginamin. Doktor, alas 6 sa gabi, alas 6:30, o sa mga pag alas 7 sa gabi, kay daghan pa siya pasyente. Pero pag oras na magsimba, close. Mag-drive siya, padulong dito siya, magsimba sa Ginoo. Mukanta pa. Doktor. De? Ay, choir director to siya, no? Choir conductor. Unya, doktor. Sa simbahan, choir conductor. Kita ninyo, gitagaan yun niya importansya ang iyang role sa simbahan. Gitagaan niya importansya ang time niya sa Ginoo. Di siya pareha sa nang uban may galang hala, bisag pwede mag-apas si madigod mo apas. Hello? Mao na mga higala, ang simbahan dili i-bless kay nganuman kulang ang ang dedikasyon nga ginapakita sa uban nga mga Kristohanon. Ang ilang simbahan bless kayo. Daghang mga professional nga faithful and dedicated. Bisag busy kayo, mga engineer, architect. Ang nailan ako, nga kuan mga higala, architect sa Berean Bible Baptist Church mga higala. Architect, busy, pero kada service nasa simbahan. Wednesday, Sunday morning, Sunday night. Challenge na sa atong simbahan mga higala. And I'm not just talking about sa mga professionals diri. There's a lack of dedication sa mga uban nga members sa atong simbahan. Dili kayo dedicated ba? Dili kayo nato ginatagag importansya ang atong appointment sa Ginoo igsuon. Grabe ta ka slack. Grabe ta ka sloth sa ato ang pagsimba. We are lazy. Ug ang Dios dili mo sugutan kay nga naman makapaluya na sa atua. Kini sila gapaning kamot nga makaapas og simbahan, makasimba sa Ginoo kay di sila gusto maluya. Ang uban nato diri, musugot lang ta nga maluya ta. Amen. Tanawa sila mga nawong nila, oh. Hasta lami at tanawan igsoon, madasig jud ka. Nga naman, happy kayo ilang mga faces nila. Makita nimo maayo kay sila relasyon sa Ginoo. Nga naman, always serving and always worshiping. Ang mga ubang Kristohanon, makita nimo gasimbag adlong Domingo pero dili malipayon ang mga nawong. Nga naman, weak spiritually, nawala ang kalipay, nawala ang excitement, nawala ang fellowship. In fact, karong hapon, asang uban.
Karong Thursday, asa mo? Pwede ba mumuha pa sa simbahan? Naisa kasimbahan dito may gala. Nga naa sila mga membro nga mga business, mga negosyante, mga businessman. Kasi sila biyahe. Kay balo ba no, mo drive yun sila bisag layo kayo gikan sa ilang simbahan. Mag-drive sila pila ka oras makaabot lang sa ilang simbahan aron makasimba sa Ginoo. Kitang tanan diri taga Tibalog tanan hastang dula sa atong simbahan. Di pagyud ta mo anhig simbahan. Mas piliyon pa nato atong unod nga magpahulay, maglag, mag-cellphone, magtanaw TV. Mao nang luya ta. Sayang, daghang mga member diri, talented ka pero dili ka dedicated. Amen? Talented but not dedicated. Ang ginapangita sa Diyos may gala, dili ka ng tao nga talent may gala. Ang ginapangita sa Diyos ka ng tao nga dedicated sa iya nga magsimba. Daghang diri sa ato karon. Dili dedicated sa pagsimba. Dedicated ka sa lag, dedicated ka sa kaon-kaon, dedicated ka sa imong trabaho, dedicated ka sa imong study, dedicated ka sa imong time, sa imong barkada, pero dili ka dedicated sa imong pagsimba sa Ginoo. You're wasting your talent. Number 2, neglecting midweek service or prayer meeting shows misplaced priorities. Diya makita may gala nga paminaw. Importante ba gyud sa imuha ang pagsimba? Kana midweek service ba? Diya makita. Kay kung imo ginatagag oras ang midweek service, it shows importante kay sa imong pagsimba. Kung sa atong simba di, alas 6, mao man alas 8, pinakataas. Bisan pa mag-out kag alas 7, muapas kag simbahan. Bisan pa gagbiyahe kag layo, mahingala. Aware ka. Unsang adlaw karon unsang oras ang pagsimba. Hala, mo biyahe jud ka. Pabalik diri aron makasimba ka, makaapas ka sa pagsimba. Di kay mo ingon lang kang ay sa Domingo na lang ko. Mo na ang kadaghanan karon mo wala nila ginatagag importansya ang midweek service. Wa gyud. Gibura nila sa sa ilang kinabuhi. Suma, tubaga akong pangutana. Kano sa ang last nga panahon nagsimba kag midweek service? Tubag! Kano sa ang panahon, last nga panahon, nga nagsimba ka og midweek service? O gikan na tuhangtod karon pila na kawibis, wa ka nagsimba. Tubag ako, tarong pa ba ka? Atubangan sa Ginoo na, dili na. Kay kana nagpakita misplace ang imong priorities. May lang ka sa imong trabaho, may lang ka sa imong study, may lang kaglaglag. Pero ang pagsimba nimo mga higala, wa kay pulos. Tapulan ka. Na yung mga tao, mga igsoon, na sila oras sa ilang trabaho, na sila oras sa sports, taas sila oras sa ilang cellphone, na sila oras para sa ilang mga barkada. Pero wa sila oras sa pagsimba. And it reveals what truly matters most to them.
Di makita kung sa nagmatter sa ilaha. Amen? May mga Kristohanon, excited sila sa mga worldly activities, pero lazy sila sa ilang pagsimba sa midweek service. Energetic sila when it comes to overtime. Mo overtime trabaho Overtime! Energetic sila, pero tapulan sila magampo. Tapulan sila muapa sa simbahan. Dili katulgon magtanaw sa lida, pero katulgon maminag wale. Nay lalaki may gala, busy siya when it comes to kanang worship, busy siya, pero kay balo mo na siya oras permi sa basketball. Pag prayer meeting, na importante nga buhaton ako. Nami klase. Nami project. Busy. Gahisgot tag midweek service sa dili Sunday. Pero naay tawag dulag basketball, alab. Katong yung ginaingon nga, project, assignment, unsa pa to mga igala, klase, biyan, magdula lag basketball. Pangutana, tarong ba nga Kristohanon? Dili na tarong igsoon nga Kristohanon ng inana. Pila ra magud ang kapila ra gud ta kaadlaw magsimba gud. Nya pila ra man nakaoras atong pagsimba igsoon? Amen? Manang nagingon, consider your ways. Number 3. Kanipod, neglecting the midweek service discourages others. Makapa-discourage sa uban. Salamat sa Ginoo na mga member dere faithful sa midweek service. Wa nagpadala bisan ang uban. Nahimong unfaithful. Sa una maayo kay mo simbag Thursday, karon di na. Himoo naglaglaag ang Thursday night. Suri-suroy, itonong pagig Thursday. Bisag kay balo nga simba na. Sayang sa una faithful, karon di na. Mas gi-priority ng laglag, pundo sa balay, pahulay, himog project, bisag pwede padaplin. Di niya pwede padaplin, mga estudyante, mga teachers nga nadiri, dili ninyo na mapadaplin ang inyo mga ginabuhat ninyo, diya sa inyong eskwelahan, sa pila lang ka oras, para magsimba lang sa kasa Ginoo, di mo na pwede ibutang lang sa day padaplin, unya, mag-iilis ka, muatog simbahan para magsimba sa Ginoo, di mo na pwede mabuhat para sa Ginoo. Wa man ka gipasimbag unom ka oras. Ang ba nyo, mag-out ka sa imong school alas 5, alas 6, di pa dyan ka mo anig simbahan. Sabi nyo, nakapa-discourage ka sa uban nga mga Kristohanon dire. Gauna pa man unta kanila, pero ikaw pa na himong stumbling block nila. Kaya ikaw ang dapat mga igala magpakita o kahayag sa ilang kinabuhi, magdasig sa ilaha, mag-provoke sila na magsimba faithfully sa Ginoo. Pero imong gisugdan pinaagi sa imuang pagkatapulan o sa imong misplaced priorities. Aning sunod. Karon kinsay nang abilin. Gamay na lang. Kaya nga naman, ang mga uban nga dapat mo'y pananglitan, mao'y naguna-unag pabadlong sa mga uban nga Kristohanon. So, pwede ka magsimba, dejog ka magsimba. Tuyon yun, murason yun, maghimog yung kalibay, bisag pwede ragod, ipadapli na eh. Di good. Ganuman, dili importante. Kay mas importante ang pahulay,
ang pagpundog balay, ang pag-Facebook, ang paglaglag, sabot-sabot sa mga barkada, manglag. Unya ugma trabaho na pod. Di kinsabi di maluya na. Ikaw walang naluya ka, nakapa-discourage pa ka sa uban. Di ba kanindot? Yung napakita ni Kuya Boy example Gatrabaho, adlaw dito sa kapoy kay gigag trabaho ka sa giyan. Hala hantod hapon. Kapoy lawas sana gasimba gyapon. Ingon nang dapat sundo ninyo igsoon. Uban ninyo wapay di pa ka busy, di pa jud ka magsimba. Trabaho nimo lagra. Trabaho nimo Facebook ra. Trabaho nimo gisila kag tanaw TV. Gisila kag kaon sa gawas. Dapat magbantay kag oras. Tanaway mong rilo. Pangutana kung nakalimot ka unsang adlaw karon. Huwebes, simba na mo unya. Dapat aware ka na igsoon. Dili kay sayon-sayonon lang nimo may galag absent ang Thursday. Sayon-sayonon lang nimo may galag neglect ang imong pagsimba. Murason pagyud ta, mamakak pagyud ta. Amen. Dili maayo nang iuna na igala. Kay balo ba mo kung kita mag-faithful ta? Gingon mo ko sa Bible, balik ra go der sa Hebrews 10:25. Ang gingon sa Bible mga igala, pakita na ako ni sa inyo. Nakita ninyo na mga pulong dra exhorting one another. Unsa man ang exhorting one another? Encouraging one another. So ang imong presensya makapa-encourage. Bisag dili ka mo solte. Paminaw. Bisan lang imong presensya ipakita nimo makapadasig na. Di kinahanglan mo storya ka, di kinahanglan nga ikon. Bisan lang sa imong bisan lang sa imong presensya nga nakita ka sa mga Kristohanon nga naa ka midweek service, dako kay na nga encouragement sa ilaha. Pero kana ikaw mag-absent bisag pwede ka magsimba tuyon gyud nga di gyud magsimba bisag kay balo nga Thursday simba gyud nato na. Discouragement kay kasauban. You know what? When faithful members stop attending, others may also become discouraged. Wa ninyo na nabantayan? Higala? Yung na ba tayong nana? Nga tungod sa ato ang ginabuhat, nakapa-discourage ta? Na mga Kristiyano din sa tinulan no paminaw, wajug ka galaban, wala ka ga-fight. Compromiser ka. Sa tinuod lang, nagapadala ka permi mga igala sa unbelievers. Nagapadala ka permi sa kalibutan. Wa ka gabarog. Hastang paitan ng Kristiyano nga way baruganan higala. Di mi ma-bless magtanaw sa imuha nga di ka kabarog, di ka tindog, di ka ka-faithful sa Ginoo. Soft ka? Soft ka? Madala ra kag hagiton? Ansa na? Hagaron? Soft! Ang atong gikinahanglan diri sa atong simbahan karon nga panahon, mga committed nga mga Kristohanon, mga dedicated nga mga Kristohanon. Grabe ang nakabig sa yawa ro, no? Wala yung nakita? Nagapaningkamot ang yawa og birag mga kalag sa impyerno. Nagapaningkamot ang yawa og patay sa testimony sa mga Kristohanon. Wala yung na nabantayan? Wala yung nabantayan nga ikaw na ang ginaatake sa yawa? Kay pinagi ni mo na matakdan sa imong espiritu. Usahay kita ba no? Kaning mga blessings sa Ginoo gigamit nato in order for us to compromise.
Gi-bless ka sa Ginoo, ayaw mo pag-compromise. Kung gi-bless ka sa Ginoo, be committed. Ang uban ninyo, gi-bless ka sa Ginoo pero nag-compromise naman hinoon ka. Asa naman ang ato ang commitment, anak? Asa naman atong dedication na mga higala? Amen? Dapat ma-challenge mo sa uban nga mga Kristiyan, ano? Tanawa, professional. Daghan sa ilang mga professional, mga busy nga mga tao. Magsimba malagigapog midweek service. Muapas malagigapog simbahan. Ang uban nyo, di muapas. Kay daw, maulaw, kay late na kuno. Ay naku ninyo anang mga palusot nato mga igsoon, kita maghimog mga palusot. Mga palusot nga dili bag-o. Nga halata kayo. Gina-challenge tamo tanan kanong may gala, be dedicated to God and be committed sa pagsimba sa iyang midweek service. Kamu mga estudyante, kung mag-out mo ka ng hapon-hapon na, nga alas 6 simba, na ako'y nadunggan ng mga estudyante diri, bisag nag-out na ka sa inyong eskwela, di ka mo simba. Bisag pwede magsimba, di magsimba. Asa naman ang atong dedication na maayo ra kag eskwela, maayo ra kag si pangayog baon sa imong ginikanan. Amen. Number 4. Neglecting the midweek service. Paminaw, mo ni nahitabo ninyo uban, paminaw. Mo ni nahitabo sa uban nga mga member diri. Interesado ba mo na minaw ani? Neglecting the midweek service opens the door to worldliness. No wonder why you become worldly. Wa kay simba-simbag midweek service, ho? Did the Bible says friendship with the world is enmity with God? Did the Bible says that the love of many shall wax cold? Asa na nga verse ka ng the love of many shall wax cold? Because iniquity shall abound. Tanawa, apil na diri ang worldliness. Apil na diri. Iniquity. Tanawa. Mga higala. Tanawa! And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ang uban nato matingala pa ta. Na-member mga higala, nagsunan, wa daw niya naramdam ang ako ang pag-care sa iya, ha? So, pagramdam, worldly naman ka. Nabugnaw naman yung kasing-kasing sa Ginoo. Nagpalayo naman ka. Wa naman kay simba-simbag midweek service. Kaya balo baka basta malayo ka sa Ginoo, mabutahan ka. Pag malayo ka sa Ginoo, magnam ang imong gugma sa Ginoo. Una, bisan may higala pagtagad. Ako siyang giingnan. Kung wala pa ko ning tagad sa imo, di ko mag-message sa imo karon. Pero wa daw niya nabati ang ako ang pagtagad sa iya. And I told that member, tungod kay layo ka na sa Ginoo. Ang uban ninyo may gala, kanagyod ang inyong kinabuhi karon. Ako pa ang ingno ninyo nga, kulang akong pag-care sa inyo, ha. Wherein fact, ikaw nagpalayo sa Ginoo. Aron mabati nimo ang gugma sa Ginoo, aron mabati nimo ang pastor nag-care sa imo, ha? Paduol sa Ginoo. Draw na ito. Paliw ko James chapter 4. James chapter 4 katong draw na ito God, 4 verse 8. 4 verse 8. Draw na ito God, and He will draw nigh to you. Pag ikaw magpaduol sa balik sa iyo, muduol balik ang Ginoo sa iyo, mabati na nimo. Ang problema, hugaw kay kagkamot. Ang problema nimo karon, hugaw kag kasing-kasing. Giinan ka sa Ginoo, limpyo imong kamot, limpyo imong kasing-kasing. Kay na worldly na ka.
Ang uban ninyo, way simba-simbag midweek sa tinuod lang worldly ka. Di ka right atubangan sa Ginoo. Who are you to judge me, Pastor? I have the right to judge you because I have the Word of God. Na ako'y puweba. Makita nako sa imong kinabuhi, makumpara nako ang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Nabagoy tarong nga Kristo, wag ka simbag midweek service. Sa Biblia, adlaw-adlaw sila magsimba. Di lang midweek service o Domingo, adlaw-adlaw. O di mga tarong. Ang ba na to, bisag pwede ko ta magsimba, bisag pwede ko ta mag-apas, bisag pwede sa ko na to. Ipadaple na to mga assignment, ipadaple na to ang mga project, ipadaple na to mga ginabuhat. Bisag pwede ra ko na unyaho na lang god. Umagsimba alas 8:30 sa gabi. Wag yun. Di yun importante sa imo ang Ginoo. Di yun importante sa imo nga magsimba ka sa Ginoo. Kaya kung importante sa imo mga igala paminaw, magsimba ka, bisag midweek service oy. Amen? Ang uban, maayo kayo mo palusot, halata kayong namakak. Amen? Dili tayong una nahigala, kay mga Kristohanon ta. Kinahanglan na to i-dedicate ang atong kinabuhi sa pagsimba igsoon ay. Ang uban nato tigulang na. Nagpaka-worldly pa. Idara na. Nagka-unfaithful naman hinoon. Unya mga bata pa diri naminaw pang uban. Tanawa ko ninyo kay kapoy magyaw-yaw diri. Ang uban ninyo, batanon ka, kusgan ka pa. Tapulan, magsimba. Mao nang nahimo kang worldly. Mao na lutang ka, patay ka, wakay kalipay, magsimba dere. Ano man? Giniglect di mo ang midweek service. Di pwede mo ipakita Acts chapter 2 nga adlaw-adlaw sila gatigom dito. Kay basi muingon ning mga membro ba nga Domingo ra ba nang giingon sa Ginoo nga magsimba ta? Domingo ang adlaw na banhaw si Kristo. O mo na magsimba ta, pero dili but pasabot mga igala nga Domingo lang kita magsimba. Katong kwan there, daily in the temple there, Acts chapter number 2. Acts chapter number 2, versikulo 46. Tanawa. Sobra pa ni sa midweek service. And they, continuing. Hello? Kasabot pa mo sa ibut pasabotan ng continuing, consistent na siya. Continuing. Kung sa nga pulong, daily. With one accord, silang tanan, nagkahiusa, one accord, united. Why usa nila ning absent? Sa inyong una-una may gala kani sila dili ni mga busy, mga wani mga trabaho ni sila. Para ninyo, kanay mga trabaho, sila way trabaho, mo nang makahatag sila permi may gala og kani adlaw-adlaw nga pagsimba sa Ginoo sa templo. Kisa siya nagtuka nga kanang mga tao dira pastor, kanang Ginoo one accord nga silang tanan, why usa nila kana sila pastor, mga wanay trabaho, mga tapulan na nara na sa balay permi, mo nang na sila permanente, adlaw-adlaw din simbahan. Kisa siya nagunauna ka di siya. Nagunauna ka nga kini mga tawanan ni way mga trabaho pareha ninyo. O ngano di man mo magpataas sa inyong kamot. Ginabuhat man nimo na, ikaw nga nay trabaho, kung nagtuo ka nga kani sila nay trabaho, pareha nimo nganong sila lahi sila sa imuha. Kay kung kani sila nay trabaho, ikaw nay trabaho, nganong di man nimo mahimo? Unsay nabuhat nila?
si kalainan? Ang kasing-kasing ba? Ang kalainan, ang gugma, ang kalainan may gala, ang commitment o ang dedication, mas dedicated sila kaysa sa imuha. Uban ninyo, muuli ka gikag trabaho, kasagingan, muabot ka sa inyong balay, alas 6:30, di na kamuanig simbahan, kay gikapoy ka. Sa kang klase may gala, nga pagka-Kristuhan niya na, kulang kag dedication. Sige lang kag paminaw sa imong unod, sa imong lawas. One accord. Asa? In the temple. Kapila sila magsigadto sa simbahan. Daily. Unsa sunod? Continuing pagyod. Buot pa sa butana. Paminaw. Sunday, Lord's Day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Paminaw. Sila, adlaw-adlaw mga higala, ga-adtog simbahan, gasimba sa Ginoo. Now, dili ni sila 24 hours kasimba ha. Basig parehara ni sa itong mga higala. Sa Bible mga higala, naikuan sa Old Testament, gasimba sila 6 hours. Sa time ni Pablo mga higala, naabtang sila buntag, midnight. Kasagaran may gala, ang time interval na to, basta Domingo 3 hours, 2 hours, 3 hours may gala. Unya kung midweek service na to may gala, 2 ka oras. Yung nanaragod gihapon pareha sa una god. 2 ka oras, 3 ka oras, pero walay usan nila ni absent. Kaya nga naman, kalipay kayo nila may gala nga makasimba sila sa Ginoo. Ikaw may gala, malipayon ba ka? Kung tinuod may gala nga, kalipay ni mo nga magsimba ka, oy, sultihan ta ka may gala, bisag kapoy ka, bisag nakitaba, bisag galakaw ka may gala. Kung kay balo ka, adlang Wibes, og simba unyang gabi, alas 6 sa gabi may gala, muapas ka, muanhi ka ag simbahan, bisag kapoy ka, bisag busy ka, bisag nakay assignment, bisag nakay ginabot, muanhi ka og simbahan. I-sacrifice ni mo imo ang pahulay, magsimba sa ka sa Ginoo, muingon ka, unya na ning pahulay na ako. Nakailakaw, ugma na lang ko maglakaw. Kay na may simba. Ang uban nato, toyoon yun. Kay balo baka nakasala ka na? Pastor, nga nung salaman na pastor, kay balumang ka. Unsang adlaw ang simba, unsang orasa magsimba. Unya, kay balo ka, bisag pwede ka makasimba, wa ka ning simba. Intentional sin man na igsoon. Ang tawag na sa Bible, willful sin. Nara na sunod nga bersikulo. Sa Hebrews chapter 10 there. Di ba 25 ba to? Tanawa sa balik sa verse 25. Naminaw ba mo mga higala? Kaniya ako ang pagwali ro na wali niya, dini tudlo-tudlo. Wali ni. Ngingon nun, ay isa ka member, nagsulti ni pastor, inahinay lagwali pastor, kaya pasing, mawada na ka membro, dira, sila abot ang mawada, kung tarong ka kasing-kasing, may galang, ano mawawa man ka? Naanad ta ni mga soft nga mga preaching, mga igsoon, na yung mga panahon, magwali ko gisog diri sa atong simbahan, kaya naman, gahi na mong mga ulo, nabutahan na mo, nalingaw na ka sa kalibutan, di nakakinahanglan nga, hupay-hupayon, kinahanglan na ka, bunalan! Sa tinuod lang. Di man ko permanente ngayon na ni magwali. Nagwali ko gisog karon kay nga naman problema ni sa atong simbahan karon. Kay balo ko. Paminaw, aware ko mga higala, ang uban ninyo, ang kadaghanan ninyo, pwede jud ka magsimbag Webes. Pwede kayo. Pero tanawa, ginatuyo nimo nga di ka mo simba. Unsa gyud sa Bible, not forsaking the assembling of ourselves together. Nagiskot man ni sa pagsimba nato. But exhorting, as the manner of some is, but exhorting one another and so much more, as you see the day approaching. Sunod, versikulo, tanawa, 26. For if we sin willfully. Kana ba nung kay balo ka sa adlaw sa atong tingsimba? Kay balo ka sa say oras sa atong pagsimba, unya di ka magsimba, bisag pwede ka magsimba. Ang tawag ana willful sin, tinuyuan nga sala. Sa tinuod lang, nakay sala sa Ginoo igsoon, wa ka gasimbag Webes. Nakay sala. Kaya nga naman, kay balo ka, pero wa ka nagsimba. Willful sin na, nga nung gitabag willful sin. Tanawa kay kay knowledge. Kay knowledge. Kasabot mo knowledge, kay balo na ka ba? Kay balo ka ba? Kay balo ka, nga ang midweek service na to Thursday. Kay balo ka, unsang orasa nga to ang midweek service. Kay knowledge.
Pero gipili nimo nga di ka magsimba, bisag pwede ka magsimba. Ang tawag na willful sin. Muing ka di ka sala, wa ka nakasala na. Igsoon, na kay salaan na igsoon sa Ginoo. Oh, klaro. Di ba ni klaro sa inyo? Sumpay lang ni sa Hebrews 10:25. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Nagpasabot tayo na, di na mo sabot ang Ginoo sa imuha. Kay balo na kog ka. Mangayo pa kag mercy sa Ginoo, bisag kay balo na ka, bisag pwede ka magsimba, pero gipili nimo nga di ka magsimba, karon kasiguon ka sa Ginoo, mangayo kag mercy sa Ginoo. Ang Biblia nagingon, there remaineth no more sacrifice for sin. Nagpasabot, walay pasensya ang Ginoo na sa imuha. Kay balo na kog ka. So mas dakog sala ang kaning mga Kristohanon nga naanay kahibalo. Suma, naay mga uban ninyo diri, gi-text na ko, Brad, simba ta. Kita ta simbahan. Ang man yung mo-replace ako, Pastor, sa Domingo na lang ko magsimba. Unya, na-find out ako may gala. Nara sa balay! Huwag gibuhat! Gahig ka lang! Bisang pwede magsimba! Di ba na willful sin? Ha? That's willful sin. Tinuyuan nga sala ba? Intentional sin ba? Ikaw, galakaw ka. Nakitransaksyon sa laing lugar. Nakigasikaso sa laing lugar. Sino nakigiprocess sa laing lugar. Adlang Webes. Higa na panino, dapat magbantay ka sa imong oras nimo. Time conscious ka. Alas sa isang simba nato, dapat mga higala, dalion mo na imong transaksyon. Kung dili na mahuman, ayaw ka absent, uli, pagsimba, ipadayon ba? Ang uba na to, human sa atong lakaw, laag, human sa atong mga transaksyon, human sa atong mga process na atong mga papeles, may gala, mudaritso ta sa balay, di na mo anhig simba, di na mag-iles, kay di na magsimba. Kaya balo ba mo, unsay tawagan na? Willful sin. Muingong kagikapoy ka, pero wa kagikapoy, galag-laag ka, gasuri-suroy ka, gagastos kag kwarta, pero di ka winay mo gasto o pamasahe padulong diri sa simbahan. Kaya balo mo si tawagan na? Narao, biblical. Ang gingon sa Bible, willful sin, tinuyuan nga sala. Nga man gitawag willful sin. Tanawa, oh. Kay naa na kay kahibalo, kay balo na ka. You know, very sad. Halos mga professional dire, dili dedicated sa midweek service. Salamat sa iyo si Potpot. Gasimba si Potpot. May mga panahon di siya kasimba. Last Thursday, nagulan. But thanks be to God, si Potpot gasimba si Potpot. Professional. Asang uban nga mga professional na to dire. Mo nang mahigala nga gamay ang panalangin sa atong simbahan. Mo nang dugay ta nakasugod sa atong church building. Ano man, walay dedication ang kadaghanan ng mga members sa NDBC. Pwede mo tanan. Nga man daw bing dali silang nalaghan. Balik sa Old Testament. Nga dali na tukod ang building. Kay silang tanan, mga higala, mga dedicated sa Ginoo. Kita gamay rita, pero pwede ta maging dedicated tanan sa Ginoo dire. Bisag gamay ta, pwede ta panalanginan sa Ginoo dako. Kung kita committed and faithful and dedicated ta, mahigala sa pagsimba. Ang buwan na to, you know what, ang uban na to, pwede magsimba. Na-member din sa to siya man, nawadag negosyo. Sabi nga ano, karon depress siya. Depress siya.
Nga naman, way kwarta. Asa pa doon ang kwarta? Bayad sa utang. Sarado ang yung negosyo. Sabi mo, gisulti sa ako, Di ko mo sa pangalan. Gina si Yenson, una, wakaga tithes. Ikaduwa mo, simba-simba, God. Usahay ra mo simbag Domingo sa buntag, Domingo sa hapon, maninda. Wa ka simbag Webes. Pero wala na siya tinda Webes. Nagawin siya, Pastor, nara sa balay. May gibuhat. Asang balay niya, Pastor? Doon na rin simbahan. Pero di mo simba. Karon depressed. Asa siya karon? Ipatrabaho siya. Asa siyang trabaho karon? Kalenderya. Pili kita niya, 350 ang adlaw. Di pangutanan ako yung mama. Katong nagdigosyo siya, pila yung kita niya? 1,000 plus ang iyahang kita kada adlaw. Yan ang nakadali ng hubas. Dili dedicated sa Ginoo. Muingon ka mahigala, gibless mo ko, Pastor. Gibless ka. Una-huna nimo, tanaway mong simbahan, gibless ba? Kay tungod sa imuhang pagka-unfaithful o dili ka dedicated sa Ginoo, mahigala affected, mahigala ang lawas ni Kristo. Muingon ka, gibless ka, kay nakay trabaho hangtod karon. Pero sa imo ang pagka-unfaithful nimo, bisag pwede kay ka magsimba sa Ginoo, di ka magsimba. Unsay nahitabo karon, dugay kita nakasugod dira. Galisod pa ta. Ug abot sa ato ang kuan nato, ngano man mga igsoon, nganong nay financial deficit mga igala. Kibalo mo ngano, daghan man kog mga dili dedicated diri sa ato. Sayang nay mga professional diri sa atong simbahan, pero sayang kulang ang dedication nga gipakita. May mga talented diri nga mga members pero sayang dili ka dedicated sa pagsimba. Ang uban ninyo tigulang na. Di pa jud ka faithful sa Ginoo magsimba Huwebes. Amen? Last point ato. Last point here. Nasulat mo din. Last point ato. Tanawa Number 1, ang title, The Danger of Neglecting the Midweek Service. Number 1, neglecting the midweek service weakens our spiritual life. Number 2, neglecting prayer meeting shows misplaced priorities. Kanang Thursday, gaampo ko tayo diri. Asa man ka? Mga igsoon mo sa pagtuga, gaampo diri. Ikaw asa ka? Galaglag? Gatanok TV sa inyong balay? Ka-Facebook? Ha? Well, kami, gaampo, ikaw nakakada sa inyong balay? Gapundo ra ka? Isa pwede ka mo apas? Di ka mo join sa prayer? Di maoy mong priority igsoon. Sayop! Mali! Number 3, neglecting the midweek service, makapa-discourage siya sa uban. Sa tinuod lang mga higala, dahil mga Kristiyano din na-discourage tungod sa imo. Dati sila gatanaw sa imuha, taas kay ilang respeto sa imo, taas kay ilang pagtanaw sa imuha. Ikaw ang ilang model nila, pero karon ikaw mga higala, disgusting kay ka sa ilang pananaw, ug stumbling block kay ka. Kaya nga naman mga higala, ikaw unfaithful kay ka karon. Mahimo kang worldly. Sayang! Ang uban ninyo, naay mga talent. Pero dili dedicated. Stumbling block ka, nakapa-discourage ka. Nahimo silang unfaithful tungod sa imo. Kaya bilo ba mo, pag daghag faithful diri sa atong simbahan, kani mga bag-o ba no, nga mga nasangyawan, mga nasave, dali ra ni sila ma-impluwensyahan. Dali ra ni sila ma-faithful, dali ra ni sila mag-grow, dali ra ni sila mag-mature, dali ra ni sila gamiton sa Ginoo. Pero ikaw unsay imong ginapakita, dili siguro sa imong baba ginatuluan nimo sila nga mag unfaithful sa Ginoo, pero sa imong ginapakita mga higala, sa imong kinabuhi kay di ka nila makita sa simbahan. Dapat ba natay ka ng mentality bitaw, natay thinking ba no nga, uy, dapat ko magsimba kay para madasig ni, para makitaan ko sa akong mga kaigsunan, labi na ni mga young people, labi na ni mga bag-o nga mga members sa among simbahan.
para madasig ni sila. Dapat natay mo na nga thinking ba? Dili ang atong sarili atong ginatanaw ba? Pang personal interest ba? Dili ka ng selfish ta ba? Dapat maguna-una ka ba nga? Uy, dapat yun ko. Bisag kapoy ko. Magsimba ko. Bisag na ako'y mga ginabuhat ko ron. Paraplin sa ako ni. Magsimba sa ako. Nga naman! Para kani mga uban nga gatanaw sa kuha. Maduol na sila sa Ginoo. Mag-grow ni sila. Anong kani sila? Mahimo ni silang faithful. Naun sa maning mga uban naman. Mao naman hinuoy. Stumbling block naman hinuon. Number 4, neglecting the midweek service opens the door to worldliness. Daghang mga Kristiyano ko nga worldly. Tanawa, ang paminawa, tanawa imong kinabuhi karon. Ay ko yung nagdi ka worldly. Wala nimo na ginapakita adlong Domingo pero tanawa sa imo ang kinabuhi karon. Worldly ka oy. Daghan diri sa atong simbahan mga worldly na. Dati mga spiritual, dati mga faithful, dati mga godly, karon worldly na. Nay mga gakanta di sa atong simbahan, worldly. Nay mga ga-play diri sa atong simbahan, mga worldly. Dili dedicated. Mao na sarado ang pabor sa Ginoo. Kay balo ba mo kung faithful ta, tanawan niyo point number 5 ang katapusan. Faithfulness to God's house brings blessing. Salamat sa Ginoo, naay mga pipila ka mga member diri faithful gyud. Usa na silang Kuya Boy at Tita Beth, every Thursday naagi na sila. Ang uban nila mga anak wala. Naay mga pipila po sa mga Bergara, pero dili tanan. Naay sa mga Kabigunda, pero di tanan. Asa man mo? Wa mo kay balo, faithfulness to God's house, magdala nagpanalangin. Hoy, ayaw lang imong kaugalingong tanawa nga gipanalanginan ka. Kung hisgutan ang panalangin, may kailangan maapil ang simbahan. Amen? Faithfulness in attending God's house, magdala na siya spiritual growth, joy, encouragement, wisdom, and favor from God. You know what? Gina-honor sa Ginoo ang mga Kristohanon ang church nga gina-priority siya. Diri sa atong simbahan, daghan sa ato diri wala gina-priority ang Ginoo. Mao nang short ta sa panalangin sa Ginoo. Nasa kuna-una ba, magampo ko no, musay mabutan sa kuna, mao sa sa mga rason why gigamit ang Ginoo diri sa atong simbahan nga motabang sa atong mga higala. Tanong naman daw ipadala ang Ginoo diri sa atong simbahan nga motabang sa tuag, tukod mga higala, anang balay niya dito sa New Visayas nga gihatag niya sa atong mga igsoon. Nga halos kadaghanan diri di naman dedicated sa Ginoo. Mura magdi kaganahan mo adtog simbahan. Mura galisod-lisod ka kanig simbahan. Napalo lagi siya dito. Hinay ang volume. Kasi gamay para way makatulog diri ron. Sa tinuod lang. Ang uban na to, aware, Thursday. Na ako'y gi-advisean diri. Muna kay lakaw, pwede man na mo Monday ka mo lakaw. Wednesday, hangtod Wednesday. Thursday, muli ka. Aron makasimba ka gabi eh. Or kung alanganin ka magkuhan, mula ka og Martes, kay Webes man, yung nana, di magsimba lang sa ka. Kung pwede ka mula ka, humanog ka ng simba. Wala ka magsimba. Kung gabi na kaya, pwede na makamubihay sa Biyernes.
We need some Christians in this church, may gala nga. Kamanong determinado ba? Makabarog ba? Mubarog? Musulti ba sa mga ubang tao? Nga kani akong baruganan, di na ako ni pwede absinan. Uba na to, sitsitan lang ta. Psst, diri, suroy ta. Halas. Bisa kay balo ka magsimba ta. Simba ninyo nato na. Sa Ginoo. Ang uban na to, muaut ta sa atong school alas 5, alas 4 ang uban. Ang uban alas 6 sa gabi, nayuban alas 7 sa gabi. Bisag pwede ra mo apas diri. Murason pag yun ta. Maghimo pag ito palusot. Domingo na lang ko. Wapas ka. Kung saan gina nakalagay mong balay ni mo di ay, di simbahan. Naman kay motor. Di ba na kay motor? Kasi pulusan ang motor ni mo. Saan yung motor ni mo? Pang trabaho lang na, pang eskwela lang na, pang laglag lang na. May paggubaw na lang na sa Ginoo. Di man tayo ni mo na, gamito naman tayo ni mo nagdomingo. Wa kay pulos nga Kristohano ha ka. Dedicated ka ni mga uban nga butang, di ka dedicated magsimba. So masayangan ka magpatubil, mahal ang gasolina ron. Kami mga higala, kami nga naami mga panginahanglan karon. We are in need of financial karon nga panahon mga higala. Di man gani masayangan mo tubil na ng mga sakyanan na mo, motor, pwede ka gamiton magbisit, gamiton magsundo, para ka mo sundon, aron ka mo ihatod diri, aron ka mo makasimba. Ang ba di pag magsimba? Di gani mangwinta ng musuro ka kung dugo ng muingon ba mahal kang gasolina pa sunya ang gisgutan ang pagsimba. Pero maay kay kamutobil sa imong sakyanan ug sa imong motor nimong nakailang. Wa kay pulos, Kristohano ha ka. Karon, pangutana, gahiskot man tagpanalangin diri sa point number 5. Unsaon pagpanalangin ani karon sa Ginoo sa ato? Ngayon ani ang atong ginapakita nato karon. Nga ato lamang sayon-sayonon og kaning salikway padapli ng ato ang midweek service mga higala. Mag-expect ba tayo na gamiton ng Ginoo or kita ang mag-antos og tukod anang building nato dira mga igsoon? Di ba diha ta magsimba? Sige na be, ihatag ba na sa Ginoo sa ato ha? Kung wala to ginapakita nga importante ang midweek service nato. Atong Webes sa gabi, nagsuryahan namin ni Kuya Boy. Bayan na ng kuan. Tama, gitong gingon ni Kuya Boy. Na dapat sugdan na to. Kita ang musugod. Di lang ta mag-depend sa uban. Ang punto ni Kuya Boy ato, dapat ipakita na to nga dedicated ta. Kay mo gamit man ginang Ginoo tao. Kay baluman ang Ginoo nga di na to kaya na to kuron ang 20 million worth anang sana building din na mahihana. 3-story ko na. Kay balo ang Ginoo, dili bugo ang Ginoo nga muhatag sa satog ingunana nga building nga di niya mahigala tagbuon ang nida na. Ang Dios ang bahala na pero ipakita nato ang atong dedikasyon. Ba nato di kay balo natay simba di kita mo simba. Sige na be. Unsaon pagpanalangin? Kaya ang panalangin, magikan man gid sa faithfulness. De paliw ko de sa Proverbs 28:20. Tanawa, a faithful man shall abound with blessings. Unsaon pagpanalangin sa Ginoo? Di ba kita pangandoy tagpanalangin sa Ginoo. Lord, unta Lord nga nakay kami ito. Lord, please tagbuha mo mga panginahanglan Ginoo. Nagyo nang Ginoo sa atong may bisag wa pa mo nagsulti na kay balon ako.
Kay balo ko sa inyong kapasidad, kay balo ko sa sweldo, sa mga membro diya sa inyong simbahan, kay balo ko. Ayaw ninyo na problema, kay ako ang mutagbuan na. Ang gipangayo sa Ginoo, ang yang gina-expect sa to, mag-faithful ta sa iya, ha? Ang uban na to, purya gaba, sa tinuod lang. Nalingaw na ka sa kalibutan. Pwede mo tanay gala paminaw. Tanawa ko ninyo. Nangandoy ba ka nga one of these days makita nimo ang gwapo kayo nga church building there sa New Visayas? Kay balo ba mo kana pwede kayo na ihatag sa Ginoo, posible kayo na di na lisod sa Ginoo igsoon. Suma sa Biblia, naabaday gipabuhat ang Ginoo nga lisod sa iyang mga katawhan. Para tagaan sila provision, para tagaan sila og kaning kadaugan. Unsay gingon sa Ginoo sa mga Israelita, pagmarcha mo, ako na'y bahala tumpag anang pader sa Jericho. Unsay gingon sa Ginoo, Moses, ingna ang mga tao hangad sa langit ug salig sa ako. Unsay gibuhat sa Ginoo, gitunga niya ang pula nga dagat. Katong panahon nga nagpait ang Israel, nailalom sila sa kamot sa ilang kaaway, na ay mga lepros nga mga tao nga gipangketong, nagpait, walay pagkaon nga makita. Nagampo sila sa Ginoo. Gidala sila sa Ginoo dito sa disyerto. Pag abot nila dito, daghan kay mga pagkaon. Ang Ginoo may gala Diyos na sa milagro. Pero ang iyang gipangayo sa ato, mag-faithful ta sa iya. Unsaon mga igala, pagkakita natong milagro ani karon, daghan kayo sa inyo diri, dili ka faithful sa Ginoo? Dili ka faithful sa midweek service? Di ka willing mo sacrifice? Taligsik, di mo ulan. Dili mo ulan. Taligsik, di mo simba. Nailakaw, dili mo anig simbahan, muli dahil sa balay magpahulay. Naay minor nga sakit, irason nga di magsimba, bisag pwede gyapon, makakaya lang. Dili ta dedicated igsoon ba? Bisag pwede mo apa sa simbahan, di gyud mo anig simbahan. Karon, tagaan ba ta sa Ginoo provision na igsoon? Tagaan ba tag panalangin na sa Ginoo? Datingala jud ko pila pa ta katuig. Pila pa ta katuig mahigala magtigom diri. Kay ako nabasa sa Biblia paminaw mo 40 years. 3 months lang unta dalhon na sa Ginoo ang Israel dito sa Promised Land. Naabtag 40 years. Kay balo ba mo nga nung naabtag 40 years? Daghan sa ila dili faithful. Muban ninyo pabungol-bungol karon. Sige, padayon sa imong pagka-unfaithful nimo. Kay ikaw gyud ang istoryahan sa Ginoo karon. Dili i-release sa Ginoo yang panalangin kung dili ta mag-faithful. Amen. Duko atong mga ulipyon, atong mga mata magampo na ta.